Mabuti naman. Nagtatrabaho ako sa Saudi before as a trainer ng isang fast food restaurant. Ngayon, nagtatrabaho na ako sa area manager. Prior sa pag-abroad, nagtrabaho ako sa bangko, nagtrabaho ako sa BPO, nagtrabaho ako sa education sector, sa kolehiyo, nagturo. Nakakasama ko kayo, tsaka si Boy Bakat sa mga projects, sa mga production, ganyan. Pag sa Pinas kasi parang break-even ka lang eh. Magtatrabaho ka, sasahod ka, yung kikitain mo sa sahod is gagastusin mo sa pang-araw-araw. And then mag-aantay ka uli ng sahod kasi paubos na yung dati mong sinahod. Sa madaling salita, wala kang naiipon. Nag-abroad ako dahil sa financial needs. Siguro ang motivating factor kaya ako nag-abroad is tumatanda na tayo, nagkakaedad. Gusto kong ma-establish yung kinabukasan ko, yung future ko. Na at least somehow, magkaroon ng, if not ipon, magkaroon ng regular paying job na kaya ko naman kunin sa Pilipinas. Kaso nga, yun nga lang, hindi enough. For example, matagal din ako nagturo. In those years, wala naman ako naipon. Diba? So, yung nakita ko, ang bottom line is kailangan kumita ng malaki para may maipon. Maraming adjustments. Totoo yung culture shock. Lalo na pag pumunta ka sa isang country na malayo sa Pilipinas. Kung siguro nagpunta ako sa Japan, medyo relatable. Kung nagpunta ako sa Korea or sa China na malalapit sa atin, mas relatable siya. Pagpunta ko doon, first things first, na ko sa pakikitungo ng tao. Hindi to dahil Pinoy ka, yung kung paano mamuhay yung tao, kung paano makitungo sa isa't isa, kasi sa Saudi ako nagpunta. So, ang mga locals doon, very laid back sila. Unlike sa Pilipinas, dito sa atin, fast pace. Medyo upbeat. Yung pagtatrabaho natin, mabilis, ganyan. Doon medyo laid back. Makikita mo, they were brought up to be laid back. Ganun ang estilo nila. Sa atin, meron tayong tag-ulan, tag-araw. And siyempre, very well adjusted na tayo sa ganung seasons. Doon naman, winter at summer. Yung summer nila, sobrang init na naalala ko nung nasa Riyadh ako, which is the capital of Saudi, nasa gitna. Walang dagat, mainit siya pero tuyo. Tuyo sa balat. Unlike here, mainit pero humid, papawisan ka. Mas sanay ako na pinapawisan. Doon, nainitan ka pero tuyo, naiirita ka. Winter time naman, sobrang lamig, tumatago sa balat mo. Unlike yung lamig na nakasanayan natin sa Baguio, yung Tagaytay, normal lang yun, hindi yun yung malamig. So doon yung kailangan mong mag-jacket, kailangan magsuot ng makakapal, doble damit, gano'n. Ang pagkain doon is very different. Heavily influenced sila ng Mediterranean. Ang serving nila is talagang pang malalaking tao. Ganun kararami ang pagkain. And rich in oil, spices, flavors, ganun yung nila. So, pagdating sa pagkain, ang laking adjustment sa akin. Sanay tayo sa simpleng toyo, suka, mga ganung recados lang simpleng recados. Pagdating doon, ang daming mong na-experience pag kumain ka. May full na gawa sa beans, gawa sa talong, mutabal, ganyan. Tapos meron silang malalaking tinapay na tamis or yung maliliit na kubos. Hinuhuho yung ulam or yung sausawan. Tapos sasawsaw kayo lahat doon. Tayo, hindi naman sa pagiging maarte, pero sinubo na kasi nung isa, sasawsaw niya. Tapos sasawsaw niya doon ulit. Sa akin, hindi ako sanay ng ganun. Pero in my 8 years, nasanay na rin ako. Kung ano yung sinasawsawan ko, yun na rin sinasawsawan niya. A lot of Filipinos, hindi nila gusto. May mga nakilala ko na tumagal na, and up to this day, ayaw pa rin nila yung pagkain doon. Doon ako naman, dumating ako doon, open ako sa may experience yung mga ganung pagkain. Nakapag-adjust na rin. Ang mga Filipinos sa abroad, totoo yung sinasabi nila na minsan, ang taong hindi mo pa maasahan ay yung kapwa Pinoy mo pa. Totoo yun. Totoo yun. Minsan yung ibang lahi, tawag namin ibang lahi, pag Indiano, Pakistani, Saudi,
Turkish, ganyan. Tawag namin ibang lahi. Mas maaasahan mo pa yon pagdating ng, let's say, pag nangailangan ka. Ganun. Sa trabaho ko kasi, being a field trainer, nakakasalamuha ko yung iba't ibang nationalities. 54 na branches ang hawak ko, na ititrain ko. Sa kada branch, meron diyang Filipino, meron diyang Pakistani, meron diyang local, meron diyang Nigerian, African, iba-ibang lahi. And minsan, yung kapwa Pinoy mo pa ang hindi susunod sa'yo dahil siguro lang, tingin nila, bakit ako, ito yung posisyon ko, bakit ikaw, mas mataas yung posisyon mo. So, hindi mawawala yung inggitan. Yung mga instances na mas nakakuha pa ako ng suporta sa ibang lahi kaysa sa kapwa Pilipino. Dahil siguro hesitant silang tulungan ako dahil ba't kita tutulungan? Mas mataas ang trabaho o posisyon mo kaysa sa akin. Parehas lang naman tayong Pilipinos. So siguro ganun yung punto nila. Walang nag-o-open doon ng alas 10 ng umaga. Nag-o-open alas 12 ng tanghali. Ang mga restaurants, mga tindahan, mga malls, tanghali yung nag-o-open. Nag-start ang araw ko ng alas 12. Pero since hawak kong schedule ko, pwede ako pumasok ng alas 3, ganyan. And sa trabaho ko, hindi mahalaga yung oras, mahalaga yung resulta. Dahil hawak namin schedule namin, pag kinailangan naman ng management na magtrabaho kami ng gabi, yun, uuwi kami ng madaling araw, ganyan. Hindi naman ako naka-experience ng any physical harm, pero napakaraming verbal harm. Verbal na instigated by racism na rin. Dahil merong term before na kinalakihan ng mga locals doon, tinatawag na Ana Saudi. Ana means I am, me. I am Saudi. So, isang ano sa kanila, parang dahil Saudi ako, wala kang karapatan. Or let's say, bigyan kita ng magandang example. Kunyari nagkaroon ng banggaan between you and another local. Siya nakabangga sa'yo. Kahit siya yung nakabangga sa'yo, wala pa nagre-report, walang tumatawag ng police or ganyan, pipilitin niya sabihin na Saudi ako. So, tama ako, mali ka. Parang ganon. Though hindi niya directly sinasabing mali ka, sinasabi lang Saudi ako. Kung papatagalin niyo yung diskusyon, mauuwi sa sasabihin niya na, kasi ito naranasan ko to sasabihin niya na, kung hindi ka pumunta dito, hindi mangyayari ito. Kung hindi ka pumunta sa bansa namin, hindi mangyayari ito. Still, ang tingin pa rin nila sa expat, katulad ko, katulad ng mga Indiano, mga Pakistani, modern day slaves. I can confidently say, dahil aside from the treatment, though little by little nagiging fair na yung treatment, but meron pa rin napakalaking discrepancy pagdating sa pasahod, pagdating sa support, sa growth mo, sa whether sa company or sa lugar na yun, wala pa rin citizenship doon ng expat, unlike sa ibang bansa, meron na. So, meron pa rin discrimination talaga. Totoo yung sinabi na pag nag-abroad ka, may sinasabi na huwag kang magkakasakit. Kasi mag-isa ka lang. Totoo yun. Kahit sabihin mong may mga kapitbahay ako na kapwa Pilipino, hindi mo iaasa sa kanila eh. Kasi may mga ginagawa rin sila, kanya-kanyang trabaho rin. Hindi mo rin iaasa sa kanila. So yung accessibility sa pag nasa Pilipinas ka, isang tawag mo lang sa magulang mo, isang tawag mo lang sa kapatid mo, nandiyan na sila. At the same time, yung longingness mo sa family mo, totoo yung homesick eh. And up to now, I'm on my 8th year ng pagiging OFW, na homesick pa rin ako. Natutunan ko na lang kontrolin or i-manage at i-divert yung attention ko para hindi ako ma-homesick. Yun yung kailangan matutunan as someone na nag-aabroad. Most Filipinos kasi, ang ginagawa nila, kahit yung mga kakilala ko na rin, nanonood sila ng TV or ina-update nila yung sarili nila sa mga pangyayari sa Pilipinas. Ako, pagka-uwi, luto ng pagkain, gawa ng trabaho sa bahay, mga naiwan trabaho, Netflix, tapos konting time sa family, ganun, konting kwentuhan. And yung time difference is 5 hours, so talagang aaliwin mo dapat yung sarili mo hanggang magising yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas para makausap mo. Maraming naglalaro ng basketball sa Saudi, mostly Filipinos.
siguro 95% Filipinos, tapos ina-attendan lang, nilalaroan din ng mga ibang lahi, pero iilan, yung may mga pinagpala lang ng height, tsaka ng athleticism. Ang number one sport doon, football. Para sa local, sa Saudis. Napakalaking bagay sa kanila yung football na ako isang beses na rin akong na-assign sa border, last 2 years ago nung World Cup, sa border ng Qatar, inassign ako para mag-manage ng isang food truck na branch namin. So, makikita mo yung appreciation ng tao sa football na naalala ko, ito yung level of appreciation natin pag nag-champion game ng Ginebra or San Miguel or kung ano man, basta Ginebra sa PBA. Pero, hindi ako makarelate doon sa football game nila. Pero ganun ang nila, ganun ang level of appreciation nila. Lagi lang tatandaan ng mga tao mag-a-abroad, whether sa Middle East yan, whether sa Asian country yan, or kung saan man, may purpose dapat yung pag-abroad mo. So, yung purpose na yan, nagbabago yan, eventually. Dahil may mga pagbabago rin sa buhay ng tao. So, kung nag-abroad ka dahil sa pamilya mo, and then pagdating doon, dapat yun pa rin yung purpose mo. And then, let's say, nagkaroon ka ng asawa, or nagkaroon ka ng sarili mo ng pamilya, nadadagdagan yung purpose mo. Nag-iiba rin. Or, let's say, nakipaghiwalay ka, sa iba naman nadadivert. Kung iba naman yung nagiging purpose mo. So, number one is kailangan may malinaw na purpose. Another thing na dapat tandaan is yung paghahanda. Laging tatandaan na wala ka sa sarili mong bansa. Minsan masakit dahil feeling mo na-violate yung karapatan mo as a human being or yung human rights mo. Pero you have to consider ano ba yung batas na sinusunod sa kanila. So, kailangan mag-adjust ka doon. Maraming policies or polisiya or batas na kailangan sumunod ka. Parte lahat to ng culture shock. So, pag na-shock ka, culturally, i-absorb mo, and then pag-aralan mo, do your own research, tumingin ka sa internet, bakit ganito sila, bakit ganito. And then eventually, makakasanayan mo na. Pangatlo is alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo more than physically, kailangan alagaan mo yung sarili mo emotionally and psychologically. Marami na akong nakilala na pangit mang pakinggan pero nasiraan ng bait. Dahil sa pagiging malayo sa pamilya, sa hirap ng trabaho, at saka yung kakulungan ng suporta. And isa pa, number 4 is nag-abroad ka. Talagang matatandaan to, nag-abroad ka dahil ginusto mo yan. Walang ibang may gusto niyan. So, yun lang yung masasabi. Okay. Nabanggit mo na kanina, sabi mo, yung culture shock. Pwede mo ba ipakita sa amin kung paano yung shock? Parang ano lang, nakakita ng malaking daga. Sige, Nakakita ng malaking daga.